Marahas na niluwagan ni Lance ang kanyang necktie at dire-diretsyong lumabas ng hotel hanggang sa makarating siya sa tabing daan. Pakiramdam niya sasabog ang dibdib niya sa mga sandaling yun. Para siyang sinasakal na ewan, kaya sandali siyang yumuko. Itinuon ang mga palad sa magkabilang tuhod at sunod-sunod na huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Makalipas ang ilang saglit, tumunghay siya at tumingin sa kaliwat kanan. "Taxi!" Anya sabay kaway sa taksin parating sa kinaroroonan niya. Huminto yun at hindi na nag-iisip ang sumakay si Lance. "Sir, saan tayo?" Tanong ng babaeng driver na hindi niya agad nabosesan, lalo't madali niyang ipinikit ang mga mata. "Kahit saan. Kung gusto mo akong dalhin sa impyerno, pwede din." Pasupladong sagot niya. "Po? Huwag naman sir. Ang bata ko pa para imin si San Pedro." Napamulat si Lance at diretsyong tumingin sa rearview mirror. Doon lang niya napansin ang mukha nitong nakatutok sa unahan. Nakasalamin ito ng kulay itim at may suot na kulay itim ding baseball cap. May towel na nakaalampay sa balikat nito, habang ang mahaba at tuwid na buhok ay nakatali sa likuran. Umiling siya at muling humikit. "Basta, I want to get out of here." "Magbigay ka na lang sir ng specific na lugar, dun kita dadalhin," sabi ng babae. "Just drive. Kung saan tayo makarating, dun ako pupunta." "Timog, silangan, kanluran, hilaga?" "Jeez, stop the car at bababa na lang ako." Padarang na hinawakan ni Lance ang bukasan ng pinto sa backseat. "Teka lang naman sir, wala naman akong sinabing masama. Pero kung ayaw niyo talagang magbigay ng specific na lugar, di ako na lang ang bahala." "Finally, kung kanina mo pa ginawa yan, miss, hindi sana tayo magtatalo." Muling tinupunan ni Lance ng nakakaasar na tingin ang babae bago muling ipinikit ang mga mata. Hindi na nagsalita pa ang babae. Naipinagpasalamat naman niya dahil ang nais niya sa mga sandaling yon ay katahimikan. Pero hindi pa lumilipas ang 20 minuto nang muli itong magsalita. "Aba, loko yan ah." Dinig niyang bulalas ng babae. At sa pagkagulat ni Lance, naramdaman niya ang bigla nitong pagliko sabay preno. Napamura siya, dagli siyang napamulat at muntikan pang mangudngod sa sandalan ng upuan na nasa harap niya kung hindi niya naituon ang kamay roon. "What the hell were you thinking, miss?" Bulyaw niya pero nakababa na ng taxi ang babae. "Hoy miss, bumalik ka dito. May pasahero ka." Subalit tuloy-tuloy lang ang babae. Tumakbo ito at nang silipin ni Lance kung ano ang komosyong nagaganap sa labas, nakita niyang may hinahabol itong isang lalaki. "Ang bag ko! Ang bag ko!" Panaghoy naman ng isang lolang tindera ng prutas malapit sa tinigilan nila. Mariing napapikit si Lance. "What a day." Inis niyang wika kasabay ng paghampas ng isang kamay sa kinauupuan. Gustuhin man niyang hintayin ng babae, pero baka pinahahanap na siya ng mga sandaling yon ng kanyang ina. Kaya minabuti niyang sundan ang lady taxi driver para tulungan to. Siya na ang nagmaneho ng taxi hanggang sa makita niyang nakakubabaw na ito sa magnanakaw. "Loko-loko ka ah. Pati yung matandang naghahanap buhay ng marangal dinudugasan mo. Magbanat ka ng buto, loko." Anito sabay sapak sa mukha ng lalaki. Napangiwi si Lance nang makitang pumutok agad ang labi ng magnanakaw. "Diyan, bagay na bagay ang ganyan sa katulad mo. Naku, ginigigil mo talaga ako." Akmang susuntukin pang muli ng babae ang magnanakaw pero mabilis nang nakababa ng taxi si Lance at pinigilan to. "Hey, awat na miss. Nariyan ang mga pulis." Anya sa babae kasunod ng palakpakan ng mga tao sa paligid. "Wow, ibang klase. Ang astig," sabi ng isang lalaking tindero ng sigarilyo. "Ang galing mo naman. Para kang si Darna." Wika naman ng tindero ng chicharon. "Magnanakaw! Mabang pulis! Ito ho ang magnanakaw!" Hihinga-hingang wika ng lolang nanakawan. Kasunod ito ng 2 pulis na nagpapatrolya sa lugar. "Langya, talagang wala ka rin kadala-dala, Buknoy. Ikaw na naman pala," sabi ng pulis na iiling-iling na dinampot ang magnanakaw. Ito na ho ang bag niyo." Anang babae sabay abot ng bag sa matanda. "Nako, pagpalain ka ng Panginoon, Ineng. Salamat, maraming salamat," sagot ng matanda. "Walang anuman po." Nakangiting wika ng babae na sandaling nagpatulala kay Lance. Noon niya lang napansin na maganda ito. "Ikaw ba ang nakahuli sa kanya?" sabi ng isang pulis sa babae. "Opo sir, hindi ko kasi masikmura ang mga ganyang klase ng tao.
Kalaki-laking tao hindi marunong magbanat ng buto. Anito. Kung ganun, sumama ka sa amin sa presinto para makapagbigay ng statement. Naku sir, may pasahero po ako eh. Pwede bang wag na lang? Marami namang nakakita ng pangyayari eh. Kakamot-kamot sa ulong wika ng babae. Sir, wag niyo nang abalahin itong si... Ano nga pangalan mo, Ining? Tanong ng matanda sa babae. Dahlia Paula. Sagot nito. Ayun, mga sir, wag na natin siyang abalahin at baka naghahabol din ng kita. Ako na lang ang sasama sa inyo. Sabi pa ng matanda. Kung ganun, tara na hunay. Sabay na kayo sa amin. Anong pulis na may hawak sa magnanakaw. Sige ho. Bumaling ang lola sa kanila. Sige, Eneng. Salamat ulit sa iyo, ha? Walang anuman po. At muling umiti ang babae. Hinintay muna nilang makaalis sa mga pulis bago binalingan ni Lance ang babae. Sa susunod, bago ka makialam, siguraduhin mo munang hindi ka mapapahamak, miss. Baka nakakalimutan mo, hindi ka si Wonder Woman. Tuloy-tuloy niyang wika. Napatingin to sa kanya. Inalis pa nito ang suot na salamin at kung hindi lang siya problemado, iisipin na lang ni Lance na ang kaharap niya ay isang diyosa. She has the nicest skin color he had ever seen. Morenang-morena ito at makinis. Maganda rin ang bilugang mga mata nito na pinaresa ng mahahabang pilik. Habang ang makipot at mapupulang mga labi nito ay tila nag-iimbita. Pasensya ka na, sir, pero narinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba? Katwiran nito na nakatikos na ang may kakapalang kilay. Naroon na ako, pero paano kung may patalim pa lang lalaking yun? Kahit na, sir, kayang-kaya ko ang sarili ko. Ewan, hindi na nga lang ako makikialam kasi buhay mo yan. Pero sa pagkakatanda ko kanina, ayaw mo pang mapunta sa impyerno. Aba, sir, sa bait kong to, mapupunta ako sa impyerno. Napailing si Lance. Ano bang paki ko sa babaeng to? Bahala nga siya sa buhay niya. Anya sa isip sabay talikod. Sir, saan ka pupunta? Anang babae. Sasakay na sa taksing minamaneho mo bago palalong mag-init ang ulo ko. Sagot ni Lance na hindi ito nililingon. Hindi naman sumagot ang babae at halos sabay lang nilang binuksan ang pintuan ng taxi. Siya sa backseat, ang babae sa driver's seat. Walang imik itong nagmaneho, habang siya naman ay ipinikit ang mga mata hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Paggising niya ay nakahinto na sila sa isang simpleng bungalow na bahay. Madilim na ang paligid at nang tingnan ni Lance ang suot na relo, 10:00 na ng gabi. Ibig sabihin, may 6 na oras na siyang tulog. Shit, nasa na ba kami? Saka, nasa na ba babaeng yun? Tanong niya bago binuksan ang backseat. Hello? Miss? Tawag ni Lance habang palapit sa bahay. Miss Dahlia? Muling tawag niya nang hindi ito tumugon. Tuloy-tuloy siya sa pinto. Where the hell is that? Oh, gising ka na pala, sir. Napaigtad si Lance nang bigla na lamang sumulpot sa likuran niya ang babae. Sapo-sapo niya ang kumakabog na dibdib na hinarap ito. Are you planning to give me a heart attack, miss? Napangiti ito. No, bakit ko naman gagawin yun? Aba, malay ko ba kung may binabala kang masama sa akin? Ha? Nagpapatawa ka ba? Kung gagawin kita ng masama, kanina pa sana. At saka sir, hindi kita dadalhin dito kung masama akong tao. Isa pa, ikaw tong tutulog-tulog sa taxi ko tapos kumakabintang ka, wagas. Ano ka, hari? Iba na ang panahon ngayon, miss. Mahirap na magtiwala kung kani-kanino, lalo at kilala akong tao. Kilala ka? Bakit di ko alam? Di bali na nga. Pero sana, naisip mo na yan kanina bago mo pa ako pinara at inutosang dalhin ka sa kung saan. Ngayong naririto na tayo, ang dami mong reklamo. Baka akala mo madaling magmaneho ng higit 7 oras. Sa narinig, bigla namang inusig ng kanyang konsensya si Lance. Huminga siya ng malalim. Sorry miss, nasa na ba tayo? Pag-iiba niya sa usapan. My place. Maiksing sagot nito bago tinungo ang pintuan. Napakunot ang noon ni Lance. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat kilos ng babae. Noon niya lang napansing parang hindi naman ito isang taxi driver lang. At ang pag-i-English-English nito, halata yung may class at may kasama pang accent. Who are you, miss? Hindi na nakatiis na tanong niya. Saktong nabuksan na nito ang pinto. Humarap ito sa kanya. I'm Dahlia, remember? I mean, who really are you? Taxi driver ka bang talaga? Natauhan ka ni mommy. Mommy mo? Bakit? Sino ka ba? Hindi mo ba talaga ako kilala? Hindi ka ba gumagamit ng social media o nagtitingin ng billboards?
O kaya naman, nakikinig na balita sa radyo ng taxi mo? Napailing si Dahlia. Ang totoo, kilala niya ang kaharap. Inasar lang niya ito kanina. Pareho silang nasa business world, kaya hindi pwedeng hindi niya makilala ang pinakabatang bank magnate sa bansa at may-ari ng Fernandez Prime Capital, si Lance Fernandez. Nagulat pa nga siya kanina nang makilala ito. Kaya nang sabihin nitong dalhin niya ito sa kahit saan, ang lugar niya sa Aurora ang naisip niyang puntahan. Total, uuwi rin naman talaga siya roon para sa ilang araw na bakasyon. I know my mom. Gagawin niya lahat para lang maibalik ako sa Manila. Sabi pa ng lalaki. Natawa si Dahlia. Kung ganon, bakit nandito ka sa lugar ko at wala sa Maynila? Natigilan ito sabay ingos. Aba, mali ko ba kung pinasusundo niya ako dito? May chopper kami, kaya hindi mahirap ang magbiyahe. Bakit? Tinatakasan mo ba siya? Yun ba dahilan kaya nagpapahatid ka sa akin kung saan? Mind your own business, miss. Abat, antipati ko naman pala ang isang to. Bakit sabi sa mga magazine na nababasa ko mabait daw ang lalaki? Mukha kaya tong pinaglihi sa sama ng loob. Ani Dahlia sa isip. Bahala ka na nga dyan. Inis na lang niyang wika bago iminagsak pa sara ang pinto sa harap mismo ng lalaki. Narinig pa niya ang muli nitong pagmumura bago nito padarag na binuksan ang pinto. Nananadya ka ba, miss, ha? Angil nito. Naniningkit ang mga matang hinarap ni Dahlia si Lance. Bakit? Sino bang nauna? Saka, bakit ba parang ang hirap sa'yo umintindi? Ang simple-simple ng sinasabi ko, binibigyan mo ng ibang kahulugan. Because I can't trust anyone right now. Aba, problema mo na yon, mister. At kung may iba ka pang problema, pwede bang huwag mo na akong idamay? Sa haba ng binyahe natin, pagod na ako. Kaya wag ngayon, please. At kung hindi ka marunong magpasalamat, matuto ka namang umintindi. Inis itong tinalikuran ni Dahlia, pero muli rin siyang nababaling dito nang may maalala. Gamitin mo ang kwartong yan. Malinis na yan dahil nagpalinis ako bago umuwi dito. Anya sabay turo sa silid na nasa gawing kanan. Katabi lang din yun ng kanyang kwarto. Hindi sumagot ang natigilang lalaki kaya muli niya itong tinalikuran at tinungo ang kanyang silid. Sandali! Anito nang akmang bubuksan na ni Dahlia ang pinto. What now? Iritang baling niya rito. Gusto ko lang humingi ulit ng sorry. Saka, salamat. Lihim na napangiti si Dahlia. Marunong naman palang umamin ng pagkakamali ang lalaki. Akala kasi niya ma-pride ito. Oo na, apology accepted. Sige, tuloy mo na lang ang tulog mo at pakilak na lang niyang pinto. May mga damit na rin pala sa kabilang silid. Kaso sa akin ang mga yon. Pili ka na lang ng kakasya sa'yo kung meron man. Sabi ni Dahlia at mabilis na tumalikod. Hindi kasi niya mapigilan ang pagngiti dahil nakikinikinita na niya sa isip ang itsura ni Lance kapag isinuot ang damit niya. Salamat ulit. Sagot nito bago pa niya maisara ang pinto. Sana talaga magkasya sa kanya mga damit ko. Humahagikik niyang wika bago nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan. Kinabukasan, papasikat pa lang ang araw sa silangan ay gising na si Dahlia para sa kanyang morning jog. Suot ang kanyang sports bra, leggings at running shoes ay tinungo na niya ang trail sa medyo magubat na parte ng kanyang lupain. Walang suot na headset si Dahlia dahil mas gusto niyang pinakikinggan ang ingay ng kalikasan, lalo na ang huni ng mga ibon sa paligid. Yon ang nagpapakalma sa kanya, lalo't wala siya halos pahinga sa loob ng 2 taon. Halos magkasunod kasing nagpakasal ang kanyang mga kapatid na sina Dexter at Driven. Kaya bukod sa pamamahala sa Lizares Transit Holdings, sumisegue din siya sa Davis Wheelhouse at Lizares Premier Motors dahil hindi yun kakayanin ng ama niyang si Von Lizares. Kahit pa sabihing tumutulong din ang kanyang ina na si Mrs. Davy Lizares. Tumigil si Dahlia nang marating na niya ang tabing ilog na sakop pa rin ng kanyang property. Isa yon sa pinakapaborito niyang parte ng Casa Dahlia dahil sa malamig at malinaw na tubig. Wow, this is paradise. Ay, talentado ka! Napasa po si Dahlia sa dibdib nang bigla na lamang may magsalitang lalaki sa likuran niya. Marahas siyang napabaling doon. Loko ka ba? Inis niyang angil kay Lance nang ingising-ngising nakatingin sa kanya. Now we're even. Abat, Good morning, Dahlia. By the way. anong good sa umaga kung ang agang-aga ay nang-aasar ka? Saka, bakit ka narito? Malamang sinundan kita. Alam mo kasi, morning person din ako, kaya maaga rin ako magising. Sagot nito sabay halokip-kip.
Napataas ang isang kilay ni Dahlia sabay hagod ng tingin sa kabuuan nito. Kamuntik pa siyang mapahagalpak ng tawa nang makita ang itsura ni Lance. I know, I look like an idiot. Anong magagawa ko? Ito lang ang nagkasya sa akin. Anito habang nakatingin pa rin sa ilog. Tuluyan nang natawa si Dahlia. Lance looked like a pop potato. Ang pinakamalaking t-shirt niya ay nagmukhang semi-crop top sa lalaki, habang ang maluwag niyang cotton shorts ay lumalabas na parang boxers dito. At nang tingnan niya ang suot nito sa paa, nakabalat itong sapatos na suot-suot nito kahapon katerno ng white suit nito. Grabe, mahanginan ka. Hindi mo ba alam na nakakautot ang pagtawa? Asar na wika ng lalaki sabay baling sa kanya. Itinikom ni Dahlia ang bibig habang hawak ang sumasakit na tiyan. Sorry, para ka kasing pinaputok na patatas. At muli siyang natawa. Oo na, sabi ko nga I look like an idiot. Hinimas-himas ni Dahlia ang sumasakit na panga bago sumeryoso. Tell me, ano ba talagang dahilan ng pagsakay mo sa taxi ko kahapon at kahit magmukha kang tanga ngayon, okay lang sa'yo? This is not okay with me, okay? Asik nito. Ano ang dahilan mo, Lance? Sabihin mo muna sa akin kung nasan tayo. Saka yung totoo, kilala mo ako, no? Well, wala namang hindi nakakakilala sa pinakabatang bank magnate sa bansa, hindi ba? Natigilan to. So, kilala mo nga ako? Sa palagay mo, isasama ba kita rito kung hindi? Saka kung iniwan ba kita sa kung saan kahapon, may pambayad ka ba sa tutulungan mo? Ni hindi mo pa nga ako binabayaran eh. Sakay ka ng sakay ng taxi, wala ka palang pera. Tapos may free lodging ka pa ngayon. Napaisip to. Kung ganun, sino ka man talaga? Dahil sa mga napapansin ko, hindi ka lang basta taxi driver. And please, wag mo naman palabasin na wala akong pera. Meron, no? Kaso, wala akong cash. Nasa card ko lahat. Babayaran kita sa lahat ng damage ko. Ilista mo lang. Pag nakakita ako ng ATM machine, dadagdagan ko pa ang payment ko ng doble. Ano na nga? Sino ka ba talaga, Dahlia? Teka, sino bang unang nagtanong? Hindi ba ako? It's personal. Anito bago muling bumaling sa ilog. Then, it's personal too. Kaya magpasalamat ka na lang kasi tinulungan kita sa kung ano mang problemang kinakaharap mo. Ani Dahlia at tumingin din sa ilog. Hindi sumagot si Lance. Dumaan ang sandaling katahimikan sa pagitan nila at tanging ang mabining agos ng ilog ang kanilang naririnig. Hindi rin nawawala ang mayat-mayang pagbuntong hininga ng kanyang katabi, kaya nabaling siya dito. Just say it, Lance, wika ni Dahlia. Actually, I ran away. And I could see it. No, I'm a runaway groom. What? Sa lakas ng tinig ni Dahlia, nagising ang iba pang ibon sa paligid at nagliparan ng mga yon. Because I don't want to be tied to the person I thought I knew. Hindi ko naman nakalaing sinungaling pala siya at ang buong pamilya niya. What do you mean? Kuno to ang tanong ni Dahlia. Muli itong bumuntong hininga. Kasal ko dapat kahapon. And? I accidentally heard them talking. Sino? My fiancé and her mother sa room ng bride. At ano namang ginagawa mo roon? Hindi ba bawal kayong magkita? Tumango ito. Oo nga, pero pababa na ako noon at napadaan sa silid niya. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya na-curious ako. Tapos, napatingin si Lance kay Dahlia. You're really interested in my story, huh, Miss Dahlia? Napairap siya. Bahala ka na nga kung ayaw mong sabihin, Mr. Fernandez. Pero bahala ka na rin umuwi mag-isa dahil hindi na kita isasakay sa taxi ko. Hindi naman talaga yun dapat ang dala ko eh. Kaso sa gabal pa kung uuwi ako sa mansyon namin. Tiyak na magtatanong si mommy kapag nakita ka. Kaya tinawagan ko na lang din ang naghahandle ng operations namin. Baka kasi akalain nila na walan kami ng isang sasakyan. Binablockmail mo ba ako, Dahlia? Tanong ng lalaki. At sinasabi ko na nga ba, ibang klase kang tao. May mansyon ka pa. Hindi kita binablockmail, no? Sinasabi ko lang ang gusto kong mangyari since nadala na kita rito, sir. Saka, ano naman kung may mansyon ako? Bawal ba? Ikaw nga tinulungan ko na, hindi pa rin honest eh. Paano tayo magkakaintindihan nito? Fine. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao nito at ang pagdaan ng galit sa mga mata, habang nakatitig kay Dahlia. I heard them talking about Izzy's pregnancy. Akala ko talaga sa akin ng bata. But it turned out, it was her adopted brother's child. Ano ka mo? Napatakip sa tenga nito ang lalaki. Hindi ka naman katangkaran pero ang lakas-lakas ng boses mo. Saan nanggagaling yun, ha?
Asar nitong sabi. Tinaasan ni Dahlia ng isang kilay si Lance. Baka nakakalimutan mo kung paano ko sinapak ang magnanakaw kahapon. Hindi mo naman siguro gugustuhin mapagaya sa kanya, hindi ba? Another blackmail. Ay, ewan. Bahala ka na nga dyan, Mr. Fernandez. Wait, Agad nitong nahagip ang braso ni Dahlia bago pa siya makatalikod. What? Inis niyang wika sabay piksi. hindi ka man lang ba magtatanong? Tungkol ba sa hinaharap mong problema? No, clearly, tama lang ang naging desisyon mo. Kahit naman ako hindi ko aakuin ang anak na hindi naman akin. More importantly, hindi ko itataya ang pangalan ko para lang malinis ang sa kanila. At isa pa, I hate cheaters. Dahil malinaw ang kwento mo, may relasyon kayo nitong AZ. Tapos yun pala, may kung anong relasyon din sila ng kanyang adopted brother. That's totally unacceptable. Period. So, naiintindihan mo nga ako. Anito sabay ngiti. Natigilan si Dahlia, pero saglit lang yon dahil madali rin niyang ipinilig ang ulo. I already told you, wala kang kasalanan dito, Lance. I get your point why you ran away. Ang sakin lang, mas mainam na tawagan mo ang nanay mo para hindi na siya nag-aalala pa. Sabihin mong totoo. Yun na nga ang problema. Hindi ko alam kung mauunawaan niya ang desisyon ko. Well, he's your mom, Mr. Fernandez. I know mauunawaan ka niya. You are her only child, right? Aha. And I get it that your mom wanted a grandchild. She's excited. Pero wag mo rin kalilimutan na nanay mo siya. Dahil kahit anong mangyari, she will be at your side. Maniwala ka sa akin. At paano ka naman nakakasiguro? Dahil ganun ang mommy ko. Eh may kaiba tayo ng nanay, Dahlia. Can't you just trust me, Mr. Fernandez? Mariing wika ni Dahlia. Akala ko pa naman matalinong isang to. But it turned out, ang hina ng common sense niya. Dagdag niya sa isip. Napailing si Lance. I don't know. I just wish my father was here. May lungkot nitong turan. Nakaramdam siya ng awa rito. Pero hindi naman mareresolve ang problema mo kung hindi mo susubukan, Lance. Malumanay na wika ni Dahlia. Hindi ito sumagot. Ilang beses itong huminga ng malalim habang kumikibot-kibot ang mga labi. Alright, I'll call her. But not until you tell me who you really are and where are we. Ani Lance makaraan ng ilang sandali. Natawa si Dahlia at inilahad ang kamay sa harapan nito. Fine, I'm Dahlia Marilizares and we are in Aurora. Wait, what? Aurora? Yes, you're at my haven, Casa Dahlia. I personally bought this place without the knowledge of my parents. And speaking of calling, kailangan ko rin palang tawagan ng mami ko para ipaalam na nasa bakasyon ako. Okay, so you're Alizares. Sino sa tatlong tatay mo? Von, Vice, or Vince? Von. Kapatid mo pala sina Draven at Dexter. Ka-triplets. Kaya tanggapin mo na ang kamay ko bago pa ako mangalay, Mr. Fernandez. Oh, sorry. Agad na tinanggap ni Lance ang kamay ni Dahlia. Nagulat pa siya dahil may mumunting voltahe siyang naramdaman. I know your brothers. Sabi nito nang hindi pa binibitiwan ang kamay niya. Alam ko, nasa iisang sirkulo tayo. Hindi mo lang siguro ako napagtutuunan ng pansin dahil abala ka sa negosyo mo. Isa pa babae ako. Men in business usually underestimate women. I'm used to it. Hindi naman sa ganun. At hindi ako ganyan. Oh, really? So, pwede mo na bang bitiwan ang kamay ko? Oh, sorry again. Ani Lance sabay bitaw sa kanya. It's okay. Ngumiti si Dahlia sa binata. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Pareho lang silang nakatitig sa isa't isa. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip ni Lance. Hanggang sa makita niya itong unti-unting ngumiti. What? Nakataas ang kilay na tanong niya sa lalaki. Nothing. It's just that your backdrop is really amazing. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kaganda ang sunrise. Muling napangiti si Dahlia at nilingon ang pinagmamasdan ni Lance. Maganda talaga ang sunrise, lalo na kung ganito kaganda ang lugar. Sang-ayon niya. Yeah, I know. Even the air is so fresh. That's why I bought this land. Bukod sa sariwang hangin, magandang sunrise at kaaya-ayang tanawin, tahimik din at payapa ang lugar na to. It is something you can't find at the city. Oo nga. Teka, ilang taon ka na bang walang bakasyon, Mr. Fernandez? Because you sounded like you just got out of your busy life. Tanong ni Dahlia sabay baling sa lalaki. Well, I honestly couldn't remember. Iiling-iling nitong wika. Huwag lang payaman ng payaman, okay? Dapat naglalaan ka rin ng oras sa ganitong klase ng bakasyon.
Nakakapagod kaya makipagsabayan sa naglalakihang mga negosyo. You're right. I-mental note ko ang sinabi mo. By the way, anong company hinahawakan mo, Dahlia? I heard Lizares Corporation are widening their market into global. Yes, we're expanding to US, Japan, and Dubai, pati na rin sa Singapore and some parts of Europe. And I am managing Lizares Transit. Oh, I see. Pero bakit ikaw ang nagmamaneho ng taxi kahapon? Nakibit balikat si Dahlia. Wala lang. Some of those days that I want to be out of my office and be at the crowded streets. And you know, minsan, gusto ko ring mamuhay ng simple at maranasan ng buhay na meron ng simpleng tao gaya ng mga taxi drivers. Iba rin ang trip mo kapag naboboard, ano? Well, gusto ko lang namang balik-balikan ang turo sa akin ng tatay ko na nag-uumpisa pa lamang ako. It makes me feel grounded. What else could I say? Siguro ang buti pa, umuwi na tayo bago papasukan na lamig ang katawan mo. Natatawang yaya ni Dahlia kay Lance. Natawa rin ito. Yeah, right. May 2 araw na rin magkasama si Dahlia at Lance, kaya may mangilan-ngilan na rin silang natuklasan sa isa't isa. At napapansin ni Dahlia na halos pareho sila ng mga hiling ni Lance. What is this? Tanong ni Lance pagkatapos siya nitong pagbuksan ng pinto sa silid na ginagamit nito. Iniabot niya rito ang ilang plastic bags. Damit? Hindi ko kasi matiis na isuot mo ang mga damit ko at magmukha kang ewan, kaya binilhan na kita. Saka mukhang masisira mo lahat ng damit kong pinagkakasya mo kahit hindi naman talaga fit sa'yo. Sagot ni Dahlia. Nagpaalam siya kay Lance kanina na pupunta saglit sa grocery sa bayan, kaya naisipan na rin niyang bilhan ng mga damit ng lalaki. Talaga? Thanks. Hoy, hindi yan libre, okay? Dagdag ko yan sa listahan mo. Sus, walang problema. Sandali lang, magbibihis lang ako. Excited nitong paalam bago isinarang muli ang pinto. Si Dahlia naman, nagtungo sa kusina para maghanda ng pananghalian nila. Pareho silang mahilig sa seafoods, gulay, pasta, cheese at karneng baka, kaya yun halos ang mga pinamili niya. Aba, ayos na ayos tong mga damit na to ah. Kasyang-kasya sa akin. Ani Lance nang puntahan siya sa kusina. Nakasuot na ito ng puting t-shirt at khaki shorts. Terno ang bagong bili rin niyang tsinelas. Oo nga, bagay sa'yo. Sabi ni Dahlia na lihim pang pinasadahan ang tingin ng lalaki. Actually, gwapo ito. Para itong Arab prince na may kulot-kulot na buhok, mapupungay na mga mata at mapupulang mga labi. Macho rin ito kaya medyo naiilang siya sa tuwing suot nito ang mga damit niya. Bumabakat kasi ang lahat ng dapat na bumakat sa katawan nito. Paano mo nalaman ang size ko, Dahlia? Tanong pa nito. Madalas kasi namin pinagsha-shopping ni Mami sina Kuya. Halos magkasing katawan lang naman kayo. Ah, I see. Ano nga palang sabi sa'yo ng mami mo nang tawagan mo siya? Hindi ba siya nagtanong kung sino ang kasama mo? Nagtanong, pero sinabi ko namang harmless ka. Saka tiwala naman siya sa akin at alam niyang kailangan ko rin ng pahinga. Ayun, sabi lang niya mag-iingat daw ako. Ikaw, anong sabi ng nanay mo? Hindi kita magawang tanongin ng isang araw at kahapon kasi halata ko namang umiiwas ka. Napansin mo pala. Sabi ni Lance sabay buntong hininga. Yes, at marunong naman akong rumespeto ng privacy. Pero dahil nauna ka magbukas ng usapin tungkol sa mga nanay natin, kaya heto, nagtatanong na rin ako. Tumango-tango si Lance. Well, thank you kung ganun. So ano nga, anong sabi ng mami mo? Ayun, tama ka naman. Naintindihan nga niya ako at hindi na ipinilit ang kanyang gusto. Actually, galit na galit nga siya. Gusto pang kausapin ng pamilya ni Izzy. Pero sabi ko sa kanya, pabayaan na lang dahil okay naman na ako. Okay ka bang talaga? Bakit parang umiiwas ka nito mga nakaraang araw? Nanunukat ang mga tinging tanong ni Dahlia. I'm really fine. But I admit, nasasaktan pa rin ako. Pero hindi na ganun kagrabe. Siguro dahil na rin sa lugar na to na nagbibigay kapayapaan sa isip ko. It also helped me realize many things. At yung tungkol sa pag-iwas ko, hindi talaga pag-iwas yun. Iniisip ko lang ang kalusugan ni Mommy. She's healthy. But you know, ganun sila dati bago siya kunin sa amin. Mahabang wika nito. Ano bang nangyari sa tatay mo, if you don't mind me asking? Bigla na lang siyang inatake. It was one hell of a heart attack that triggered an aneurysm we didn't even know existed. Nakoma siya for a week before the aneurysm finally ruptured. Oh, sorry. That must be too hard for you and your mom. Ganun na nga. Pero matagal na rin naman yun. I'm 35 now and he passed away when I was 25. So isang dekada na rin.
Tumango lang si Dahlia at itinuon na ang pansin sa ginagawa. Medyo awkward na rin naman kung magtatanong pa siya. You want some help? Tanong ni Lance na ikinalingon niya rito. Doon niya napansing titig na titig ito sa kanya. Bigla siyang nailang. Wala ka bang ginagawa sa kwarto mo? Tanong ni Dahlia. Wala. Ano naman gagawin ko sa kwarto? Manood ng TV? Saka nakakahiya naman kung aasa na lang ako palagi sa'yo. Isinama mo na nga ako sa bakasyon mo. Binihisan, pinakain, at binigyan ng bubong na masisilungan. Kahit pareho pa rin tayong estranghero sa isa't isa. Isa pa lalaki ako kaya dapat lang na, oo na, ang dami mo na agad nasabi. Awat ni Dahlia kay Lance. Natawa ito. Totoo naman ang sinasabi ko. Hayaan mo, babawi ako pagbalik natin ng Maynila. Anito bago tumabi sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko? Tell me, marunong din naman ako maghiwa ng gulay, Dahlia. Siya naman ang natawa sabay ining. Oo na, naniniwala naman ako kaya heto, balatan mo tong patatas at carrots, tapos gayatin mo sila ng bite size, pati tong bell peppers. Areglado, boss. Magkakaldereta ka ba? Bakit mo alam? Kasi alam kong baka ang hinuhugasan mo. Ginuso pa nito ang karneng pinatutuluan niya ng tubig. Galing mo rin ano. Hindi ka marunong magluto pero alam mo kung ano-ano ang mga putahe at sahog nito. Yan lang kasi ang ambag ko. At syempre, ang aking kagwapuhan. Yabang. At sabay silang nagkatawa ng dalawa, bago muling namayani ang katahimikan. Tanging lagaslas ng tubig mula sa gripo at ang paggagayat ni Lance ng patatas ang naririnig sa buong kusina. Alright, this is getting awkward. Basag ng lalaki sa kanilang katahimikan sabay lingon sa kanya. Please tell something I don't know, Dahlia. Like what? Like, kung paano ka natutong magluto. Bakit ang galing mo makipagsuntukan? I mean, kayang-kaya mo kasing dalhin ng sarili mo. Yun ba? Una, natuto ako magluto dahil kay Kuya Dexter. He's a chef. At tungkol sa panununtok ko, hindi kasi kami pinalaki ng mga magulang namin para api-apihin lang. Kaya minabuti ni Daddy na ipasok kami sa martial arts school. Doon kami natuto ng self-defense. Ganun ba? Parang mas astig ka pa pala sa akin. Hindi ko yata kayang pumatay ng insekto kahit lamok. Hindi nga. Hindi makapaniwalang tanong ni Dahlia. Napahagalpak ng tawa si Lance. Sa asar ay agad niya itong winisikan ng tubig. Hey, I was just kidding, okay? Sabi nito sabay sangga ng isang braso sa muka. Alam ko, at alam mo rin bang madali ako maniwala sa sinasabi ng iba? Kaya nga sabi ni Mami at Daddy, ang gullible ko raw. Well, wala namang masama sa pagiging gullible, Dahlia. Yun nga lang, madalas ay tinitake advantage yan ng ibang tao. And that's why I keep reminding myself not to believe everything, unless I see proof. Tama yan, lalo na kung may pinatatakbo ka negosyo. You should be smarter than those businessmen. I am smart, Mr. Fernandez. Sa mga maliliit na tao lang malambot ang puso ko. I see. But can you stop calling me Mr. Fernandez? Para kasing ang tanda ko na. Natawa si Dahlia. Alright, Lance na lang lagi. At hindi ko pa naman matanda, kasi kung matanda ka, paano pa ako na 30 na? Are you kidding me? Ha? 30 ka na, Dahlia? Oo, bakit? Mas matanda ba akong tingnan sa edad ko? No, what I mean is, mas bata kang tingnan sa edad mo. At kung hindi ko kilala mga kapatid mo, iisipin ko na 20 ko pa lang. Grabe ka naman sa 20. Totoo nga. Oo na, magluto na tayo para makakain na rin. Ani Dahlia. Sumunod naman agad si Lance habang patuloy silang nagkukwentuhan. Parehong na-enjoy ni Dahlia at Lance ang pagtigil nila sa Aurora. Madalas kung wala sila sa Casa Dahlia, sa kung saan saang tourist spots naman sila pumupunta. At masasabi ni Lance na hindi siya nagkamali sa pagsama sa babae. Hindi rin kasi ito nagkamali ng lugar na pinagdalhan sa kanya dahil napakaganda naman talaga ng Aurora. Yun ang kauna-unahang beses na nakarating siya roon at alam niya sa sariling babalik-balikan niya ang lugar. Bilisan mo, baka hindi na natin abutan ng sunrise. Ani Dahlia na nasa unahan niya. Maganda ang panahon kaya napagdesisyonan nilang pumunta sa Dingalan Hudek, ang tinatawag na Batanes of the East, para panoorin ang pagsikat ng araw. At pansin ni Lance na kapag ganoong hiking, parang hindi nawawala ng enerhiya ang dalaga. Ito na po, Miss Dizares. Baka naman di pa rin ako ng hangin ito. Sagot niya. Natawa ito. Hindi yan. Ang laki-laki mo kayang tao. Oh, compliment ba yan o inaasar mo ko? It's a compliment, Mr. Fernandez. Kaya bilisan mo na dyan.
Para sabihin ko sa'yo, Miss Lizares, wala tayong magiging kaagaw, okay? Tayo lang yata ang hiker ngayon. Ani Lance. Kahit pa, gusto ko pa rin mauna sa pinakatuktok. Oo na, nandyan na. Ilang saglit pa nga ay narating na nilang dalawa ang view deck. Halos sabay pa silang napasinghap nang makita ang magandang tanawin mula roon. Kitang-kita ang tinatawag na rolling hills at madamong parte ng lugar. Ganoon din ang coastal areas. At ang mas nakakamangha sa lahat ay ang rolling clouds sa kanilang harapan. Lance, let's take a picture. Dali! Excited na wika ni Dahlia sabay hugot ng cellphone sa backpack nito. Picturean muna kita. Wika ng binata at kinuha sa kamay nito ang cellphone. Okay, thanks. Kunin mo kung nakita ang buong view ah. Oo, ito na. Ready? 1, 2, 3. Bawat pindot nila sa kamera, iba-ibang pose ang ginagawa ni Dahlia. At hindi niya maiwasang hangaan ito sa angking ganda nito. She has a natural smile that can capture anyone's heart. Nakakadala yon kaya madalas ay nakangiti rin siya at nalilimutan ng mga problema. Tayo namang dalawa, halika. Yaya nito sa kanya. Okay. Tumabi si Lance kay Dahlia at isinet ang kamera paharap sa kanila. Subalit nang akmang magpo-pose na siya, natigilan siya at napalingon sa dalaga nang maramdaman ang isang kamay nito sa likuran niya. Pinilit din itong pumantay sa kanya at idinikit pa ang muka. Napakurap-kurap si Lance. Natural na natural kasi ang mga kilos ni Dahlia na nakadaragdag sa angkin nitong karisma. Ni hindi nga nito alintana kung may pawis ito sa noo o medyo magulo ang buhok. Wala itong arte. She's just herself, smiling wildly at the camera. Hoy, bakit video? Reklamo ni Dahlia. Ha? Kagyat na napatingin sila sa hawak na cellphone at nakitang video ngayon. Sa pagmamadali niya, na-save niya yon. Nako, saglit lang. Ayusin ko. Hayaan mo na lang. Sige na, picture na tayo. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Ha? Picture na at kanina pa nangangalay ang mga binti ko. Baka hindi mo po alam, Mr. Fernandez, na ang tangkad-tangkad mo. Natawa sila sabay iling. Oo na, ayaw ko rin namang magbuhat pababa. Abat, hoy, ang gaan-gaan ko kay... Ready? 1, 2, 3. Isa pa. Smile, Dahlia. Pangaasar niya rito habang panay ang pindot sa kamera. Walang nagawa ang babae kundi ang patuloy ng umiti. O ayan, marami na. Siguro naman okay na yan. Sabi ni Lance bago ibinalik ang cellphone nito. Oo na, salamat. Send ko na lang sa'yo. Teka nga pala, number mo nga pala. Saka may social media ka ba? Iniabot nitong muli ang cellphone sa kanya. Tinanggap niya yon at itinayip ang kanyang number. Ang SMS ko, hindi ko masyado nabubuksan. Saka IG lang ang meron ako. Oh, great. Ilang din naman ang meron ako. Search mo na rin ang account mo dyan sa app ko. Tapos ikaw na mag-add. Tag na lang kita sa mga pictures natin. Yun ay kung okay lang naman sa'yo. Oo naman, walang problema. Hindi ito sumagot, pero dama ni Lance ang pagtitig nito sa kanya habang nakatuon pa rin ang pansin niya sa cellphone nito. What is it, Dahlia? Tanong niya. Are you really sure na okay lang? Anito. Napatunghay si Lance at kunot noong tiningnan si Dahlia. What do you mean? Well, iniisip ko lang naman na baka makita yan ng ex mo. I just don't want to make it an issue. You know? There's nothing to worry about, Dahlia. Saka hindi naman ako nagloko sa amin, kundi siya. Kung sabagay, pero tanong ko lang, okay ka na ba? Nahinto sa muling pagpindot sa cellphone nito si Lance. Honestly? Tumango si Dahlia. Well, hindi ko sinasabing okay na ako. Pero parang hindi na ako apektado sa mga nangyari noon. Parang bulang bigla na lang naglaho ang lahat ng sakit na iniinta ko sa puso. Kasi sabi ko nga, hindi naman ako may kasalanan kung bakit ito nangyari sa amin ni Izzy. Okay. Pero curious ako, nasa Alta din ba tong Izzy na to? Yeah, haven't heard of her? No. Her family was in real estate business. Sandaling nag-isip si Dahlia. Ang tinutukoy mo ba ay ang Lee & Chen Corporation? Kasi ang may-ari lang yun ay naaalala kong may anak na Lizzie. That's right. She's a half Korean and Chinese. Dito na siya lumaki sa Pilipinas dahil narito ang negosyo ng kanyang pamilya. We've met sa isang event 4 years ago. We dated for a while bago pa naging kami. And I really thought na ako talaga ang ama na dinadala niya. But you already know the story. Napapalatak si Dahlia. Siguro in love talaga siya noon pa man sa kapatid niya. I mean, hindi naman niya kasi tutunay na kapatid eh.
Anito sabay tutop sa bibig. Oh, sorry. My bad. Pero hindi ako insensitive ha. Alam ko, yan din nga ang iniisip ko nito mga nakaraang araw. Kaya kahit papano, tanggap ko na rin ang nangyari. Maigi naman kung ganun. Ano, na-add mo na ang sarili mo sa account ko? Tumingin sila sa screen ng cellphone nito. Nakita niya ang ilang post ng babae at hindi niya mapigilan ang mapangiti. Adventurous ka rin palang talaga. Puro pictures ng travel mo narito eh. And of course, hindi nawawala mga pagkain. Sabi niya bago itinaype ang kanyang username. Yes, libangan ko na talaga magpunta sa kung saan-saan at magkaroon na rin ng insight tungkol sa tradisyon at kultura ng mga lugar na pinupuntahan ko. At sa ganang mga lakad, hindi talaga nawawala mga pagkain. Masiglang sabi nito. Kaya hindi na ako magtataka kung may bucket list ka. Here. Ibinalik ni Lance ang cellphone nito na agad din itong tinanggap. Of course, ang bucket list ko nga ngayong taon, puntahan ng lahat ng probinsya dito sa Pilipinas. Wow, that's a lot, Dahlia. Yeah, gusto mo bang sumama? Sandaling natigilan si Lance, pagkaway hindi na nag-iisip pang tumango. Sure, basta babigyan mo kaagad ako ng heads up para maklear ko kaagad ang sked ko. Oras na rin naman para pagtuunan ko ng pansin ng sarili ko. Tama yan. Dahil hindi naman natin madadala sa hukay ang kung anong material na meron tayo. Exactly. So, coffee? Alok ni Dahlia bago ibinaba ang bag at naupo sa damuhan. Yes, please. Medyo giniginaw na rin ako. Ang lakas pala talaga ng hangin dito. Sagot ni Lance. Natawa ito. Kaya nga pinag-jacket kita, hindi ba? Tama ang dalaga. Pareho silang naka-jacket at long sleeves. Tapos, naka-jogger din silang dalawa. Huwag ka mag-alala. Worth it naman ang pagpunta natin dito. Kasi tingnan mo. Inginuso ni Dahlia ang harapan nila. Napabaling doon si Lance at muli, hindi niya napigilan ang mamangha. That is magnificent. Bulalas niya habang unti-unting nagpapakita ang haring araw. I agree. At mas maganda yan kung iinuman mo ng kape. Heto. Ibinigay nito sa kanya ang isang stainless tumbler. Thanks, Dahlia. Pero sana sinabi mong may bitbit kang ganito para ako nang nagdala ng bag mo. Oh, it's fine, Lance. Sanay na ako sa ganito. Pansin ko nga. Anya bago muling pinagmasdan ang papasikat na araw. Manaka-naka rin ay sinusulyapan niya si Dahlia at sa tuwing mahuhuli siya nitong nakatingin, ngumingiti ito. Hindi alam ni Lance kung tama ba ang ginagawa niya o ang nangyayari sa kanila. But he finds their companionship very relaxing and exciting. Ibang-iba si Dahlia kumpara kay Izzy. Magaan itong kasama at madalas nalilimutan niya ang paglipas ng mga sandali. Somehow, nag-aalala rin siya kung saan yun hahantong. But deep inside of him, naroon ang kagustuhang hayaan na lamang niya ang sariling sumaya. Dahil nakikita naman niya kung gaano kaganda si Dahlia, loob o labas man. Hindi maitatanggi ni Dahlia kung gaano kasaya ang naging bakasyon niyang yun. Lalo pat hindi niya inaasahang magiging komportable siya sa company ni Lance. Magaan itong kasama, at pakiramdam niya matagal na nilang ginagawa ang ganoong bagay, na para bang noon pa man ay kilala na rin nila ang isa't isa. This is it. Ani nang mailagay na nila ang kanilang mga gamit sa taxi. Isang linggo na sila sa Aurora at sa araw na yon, pabalik na sila ng Maynila dahil may trabaho na ulit siya kinabukasan. Lumingon sila sa bahay niya, pagkuway sa lunti ang paligid. I'm going to miss this place. Mahinang usal nito. Ito, baka sa isang linggo andito na ulit ako. Marahas itong napabaling sa kanya. Really? Napangiti si Dahlia. Joke lang, gullible ka rin pala. Hindi no, pero ikaw kasi ang nagsabi kaya naniwala agad ako. Is that your way of telling me that you trust me? Yes, hindi ba halata, Miss Lizares? Hindi po, Mr. Fernandez. Nagusot ang mukha nito. Sabi ko nga, hindi ko na dapat sinabi. Tuluyang nga pahalakhak si Dahlia. Sige, tawanan mo pa ako. Ani Lance. Kasi naman, ang cute mong magtampo. Ay nako, tara na nga bago pa ako umiyak dito. Sabi nito sabay talikod. Natigil siya sa pagtawa. Ha? Iiyak ka, Lance? Gotcha. Biglang humarap si Lance kaya kamuntik nang ma-out of balance si Dahlia. Wow, careful. Anito sabay hagip sa baywang niya. Gulat na napatitig siya sa lalaki. May kung ilang segundo ring naghinang ang kanilang mga mata kasabay ng unti-unting pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ikaw kasi, wika ni Dahlia na mabilis na nakabawi.
Hinampas pa niya sa dibdib si Lance bago madaling kumawala sa pagkakahawak nito. Dahil kung hindi niya gagawin yon, baka tuluyan na siyang mahipnotismo ng mapupungay nitong mga mata. At ano namang ginawa ko? Ay, ewan, tara na nga. Tuloy-tuloy siyang nagtungo sa tapat ng driver's seat nang biglang may humawak sa braso niya. Ay, ano ba? Piksi niya ng balingan ng binata. Galit ka ba sa akin, Dahlia? No. Then bakit ganyan ang mukha mo? At anong problema sa mukha ko, ha? Wala. Para ka lang galit na ewan. Namumula ka tapos nakakunot ang noo. Sandaling natigilan si Dahlia. Hindi niya alam na ganoon ang itsura niya, kaya inayos niya ang sarili. Ang totoo, nagre-rigodon pa rin ang puso niya dahil sa pagkakasalo nito sa kanya. Amoy na amoy kasi niya ang natural na pabango ng lalaki, at ni minsan hindi pa siya kinabahan ng ganoon dahil lamang sa pagkakasamyo niya sa isang lalaki. Tumikhim si Dahlia at tabinging ngumiti rito. Oh, mukha pa ba akong galit? Tanong niya. Napahawak ito sa batok sabay iling. Hindi nga. Mukha ka lang naiihing baka. Anong sabi mo? Oh, teka Dahlia. Bago ka magalit ng tuluyan, hindi ba pinagtawanan mo rin ako noon? Ang sabi mo pa, mukha akong puputok na patatas. Hay nako, Mr. Fernandez. Uuwi na nga tayo't lahat ng aasar ka pa. Pwede ba sumakay ka na kung ayaw mong maiwan? Yun na nga, pwede bang ako naman ang mag-drive? Marunong naman ako at mahusay din kung hindi mo na itatanong. Is that so? Oo naman. Nakakahiya kasi kung ikaw pang mag-drive pabalik. Malayo-layo rin ng Maynila. Okay, heto ang susi. Pero once na makaramdam ka ng antok, sabihan mo agad ako, okay? Yes, ma'am. Sumaludo pa ito bago umikot sa passenger seat at pinagbuksan siya ng pinto ng taxi. Thank you. You're very much welcome, Miss Lizares. Napailing na lang si Dahlia bago sumakay. Maayos naman ang naging biyahe ng dalawa. Gaya ng sabi ni Lance, magaling nga itong driver. At hindi na namalaya ni Dahlia na sa buong durasyon ng biyahe nila ay gising siya at nakikipagkwentuhan dito. Here we are. Ani Lance nang tumapat sila sa gate ng mansyon ng mga ito. Nakatayo iyon sa isa sa pinakamahal na subdivision sa Kamaynilaan. So, this is goodbye, sabi ni Dahlia pagbaling sa lalaki. Bahagyang umangat ang kilay ni Lance habang nakatingin sa kanya. No, bakit naman goodbye agad? Magkikita pa naman tayo. Magkikita? Yup, ang dami ko kayang utang sa'yo na kailangan kong bayaran. Sus, hindi mo na kailangan gawin yun, Lance. Hindi naman ako naniningin. But I insist, Dahlia. Nakakahiya na magkautang ang isang kagaya ko, lalo pa sa isang babae. Aba, malay ko naman at bigla mong ipamalita ang bagay na to. Dinasira ako sa business world. Ha, nakakatawa. Napangiti ito. All I'm saying is that I wanna do something to repay your kindness. At bago ka pa mag-react, alam kong hindi nababayaran ng kahit na ano ang kabaitan ng isang tao. It's just that, gusto ko lang may gawin. Nga pala, hindi na kita yayayain sa loob kasi alam ko namang hindi ka. Isa pa, pagod ka na rin. But next time, hindi talaga ako papayag na hindi ko pumasok sa bahay namin. Oo na po. Salamat sa concern, Lance. Paulit-ulit ka na eh. Hirap na hirap lang magpaliwanag. Basta, hindi pa to ang last na pagkikita natin, okay? Okay, sagot ni Dahlia. At sa pagkagulat niya, bigla siya nitong hinalikan sa pisngi. Thanks. Anito at madaling bumaba. Napatulala na lang siya habang sinusundan ng tingin ang pag-ikot ni Lance sa tabi niya. Nang bumukas ang passenger seat, mabilis niyang ikinalma ang sarili at bumaba. Kinuha naman nito ang bag nito sa backseat bago siya muling hinarap. Thanks again for everything, Dahlia. I never said this to anyone, but you're a great person, and I am looking forward to know more about you. Ngumiti si Lance. Ay, hindi na naituloy ni Dahlia ang kanyang sasabihin nang umangat ang kamay nito at ayusin ang ilang hibla ng buhok niyang nililipad ng hangin at iipit yun sa likod ng tenga niya. Hindi humihingang napatitig siya kay Lance. Dama na rin niya ang halos pag-alpas ng puso niya sa dibdib sa lakas ng tibok niyon. Sige na, bago pa ako umiyak. Biro ni Lance. Lumunok si Dahlia. Sige, una na ako. Okay, ingat ka. I will. At bago pa tuluyang manlambot ang mga tuhod ni Dahlia, madali siyang nagtungo sa driver's seat at sumakay doon. Pagkatapos, nilingon niya si Lance. Pumitad na siya bago pinatakbo ang sinasakyan. Kumaway naman si Lance at inihatid pa siya ng tingin.
Oh God. Ani Dahlia nang tuluyang makalayo sa bahay ni Lance at makitang pumasok na ang lalaki. Agad niyang inapakan ng preno, sabay ka pa sa kumakabog na dibdib. What's happening to me? Litong tanong niya sa sarili. Sunod-sunod din siyang huminga ng malalim, sabay pikit. Subalit mukha ni Lance ang nakita niya roon, kaya madali rin siyang nagmulat. No, hindi to pwede. Hindi to pwede. Kailangan makaalis ako rito ora mismo. At mabilis niyang pinasibad ang taksing sinasakyan pauwi sa kanila. Sa loob ng 2 linggo, madalas ay makausap si Dahlia at Lance, mapatawag o text man. Ilang beses na rin siyang niyaya ng lalaki na lumabas, subalit hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan sa puso niya, kaya pilit siyang gumagawa ng alibay para lamang mahindian to. Naglabas man ang kampo ni Lance ng opisyal na anunsyo kung bakit hindi ito sumipot sa kasal, marami pa rin katanungan sa isip ni Dahlia. At ang nangingibabaw roon ay ang pagiging rebound girl niya. Honey, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang mommy. Naroon sila sa isang mall dahil nagyaya itong lumabas. Po? Ang sabi ko, okay ka lang ba? Kanina ko pa kasi napapansin tulala ka. I mean, madalas ay napapansin kitang tulala nitong mga nakaraang araw. May problema ka ba na hindi sinasabi sa akin? Agad na umiling si Dahlia habang pinipisil ang strap ng bag niya. No, ma'am. Okay lang po ako. Medyo natambakan lang ako ng trabaho kaya siguro ganito ako. Are you sure? Paninigurado pa nito. Don't worry much about me, okay? Kayang-kaya ko na po sarili ko. Ngumiti si Dahlia rito. You're still my baby and my one and only girl. At para sabihin ko sa'yo, trabaho naming mga magulang na mag-alala sa mga anak namin habang buhay. Maiintindihan mo rin ako kapag nag-asawa ka na. Asawa? Yes. Aba, hindi ka na bumabata, iha. Kita mo ang kuya mo. Magaganda na ang buhay at may mga anak na rin. Don't you want the same? Mommy, bata pa po ako. 30 pa lang. No, honey. Alam mo, may body clock tayo mga babae. Pagdating mo ng 35 and up, medyo may kahirapan ng mabuntis. Marami ang risk. Kaya nga kami ng daddy mo, naghintay lang na makatapos ako at magawa ang gusto ko. Saka kami nagbalak na mag-anak. At swerte naman, isang labasan, 3 agad. Mommy, kayo po yun ni Daddy. Iba pa rin ako. Iba rin sina kuya. Napailing to. Dahlia, iha, wala ka bang napupusuan sa mga manliligaw mo? Ayaw mo ng konsepto ng kasal? Ng pag-aasawa? Bakit naman po tayo napunta sa usaping yan, Mom? Dahil hindi pa natin to napag-uusapan. Tell me, sa loob ng 2 beses mong pagkakaroon ng nobyo, nawalan ka na ba ng tiwala sa mga lalaki? Umiling-iling si Dahlia. Hindi naman sa ganun, Mommy. Hindi ko palang siguro nakikita ang taong nakalaan para sa akin. Ibig sabihin, may balak ka pa rin mag-asawa. Nangingislap ang mga matang wika nito. Kung darating po siya, opo naman. Well, great. Yan lang naman ang gusto ko marinig. Halika na. Ano, bili ba tayo ng bagong bag? Tanong nito bago ipinulupot ang braso sa kanya. Marami na po akong bag, Mommy. Ang mga ate mo kaya, dapat talaga kasama natin sina Amara at Venus ngayon. Kaso ayaw pa yatang iwanan ng mga apo ko. Natawa si Dahlia. May next time pa naman, Ma. Pero sure ako, kailangan din talaga ng break sa pag-aalaga sa mga pamangkin ko. You're right. Siguro next week sa spa naman tayo. Sama natin sila. Magandang ideya po yan. At ngayon, sa women's section tayo. Hanapan natin sila ng magandang regalo. Hindi na nakatanggi si Dahlia nang hilahin siya ng kanyang ina sa women's section ng department store. Subalit nagulat pa siya nang makita kung sino ang naroon. Dahlia? Ani Lance na agad lumarawan ang malapad ng ngiti sa mga labi. Bahagya siyang napasinok kasunod ng malakas na pagkabog ng dibdib. Hi Lance, anong ginagawa mo rito? Lance? Sabi ng kanyang ina na tumingin muna sa lalaki bago sa kanya. Yes, Mom. Siya po yung kasama ko sa Aurora. Oh, siya ba yun? Hi, Iho. It's nice to finally meet you. Anang kanyang ina. Me too, Mrs. Lizares. Nako, wag ng Mrs. Lizares. Tita Davy na lang. Anang kanyang ina na sa halip na kamayan ng binata, bumitaw ito sa kanya at humalik sa pisngi ni Lance. Nang humarap ito sa kanya, halata na ang panunodyo sa mukha nito. Lihim na napailing si Dahlia. So, what brought you here, Iho? May kasama ka ba? Girlfriend?
Tanong pa ng kanyang ina na pareho nilang ikinagulat ni Lance. Mom, hindi ba sinabi ko na sa inyong dahilan kung bakit kasama ko siya sa Aurora? Pabulong niyang sita sa ina. Oo nga pala. Sorry, iho. Medyo makakalimutin na kasi ako eh. Pero kung wala kang girlfriend, bakit ka narito? Lance, iho. Anang isang ginang na lumapit sa lalaki at tumingin sa kanila. She's the reason why I'm here, tita. This is my mom, Mrs. Lucia Fernandez. Mom, this is Mrs. Davy Lizares and Dahlia, her daughter. Pakilala sa kanila ni Lance. Hello, Mrs. Fernandez. Palakaibigang wika ng kanyang ina. Hi, Mrs. Lizares. Nice meeting you. Same here, sabi ng kanyang ina na bumeso pa sa ginang. And this is Dahlia? Tumingin kay Lance ang ina nito. She's the Dahlia you're talking about? Yes, mom. Siya nga po. Sagot ng lalaki na hindi na yata mawawala ang matamis na ngiti sa mga labi. Oh, I see. She's gorgeous, iho. Anang ginang sabay baling sa kanya. It's nice meeting you, iha. Nice meeting you rin po, Mrs. Fernandez. Wika naman ni Dahlia. Nako, Tita Lucia na lang, iha. Natawa ang kanyang ina at si Lance. Napatingin naman sa mga ito ang ginang. May nasabi ba akong nakakatawa? No, mom. It's not what you think. Yan din po kasi ang sinabi sa akin ni Tita Davy kanina. Paliwanag agad ni Lance. Oh well, pareho pala kami. Kibit balikat nitong wika sabay baling sa kanila. So, mamimili ba kayo? Tanong nito. Ganoon na nga, Lucia. I can call you that, right? Sagot ng kanyang ina. Of course, at Davy na lang din ang itatawag ko sa'yo. Mas maigi pa nga. Napakamot na lang sa kanyang noo si Dahlia. Kitang-kita na madaling magkasundo ang dalawang ginang dahil magkasabay na ang mga itong nagtingin ng kung ano-ano, habang tinatanong ang opinyon ng isa't isa. What a coincidence, right? Ani Lance habang pinanunood ang kanilang mga ina. Oo nga eh. So, kumusta ka, Dahlia? Ha? Parang kahapon lang, tinanong mo na rin ako niyan. Ibang kahapon sa ngayon, Dahlia. But as you can see, ayos na ayos naman ako. Tumingin si Lance sa kanya. Nagsalubong ang mga mata nila at pakiramdam ni Dahlia, unti-unting bumagal ang oras. All she could see is Lance's twinkling eyes. Para siyang hinihigop niyon palapit dito. Pareho silang napaiktad ni Lance at madaling lumayo sa isa't isa. Pagtingin nila sa kanilang harapan, nakatayo na roon ang kanilang mga ina na may malapad na mga ngiti. Yes, mom. Tita, nakapili na po ba kayo ng gusto nyo? Tanong ni Lance na unang nakabawi sa kanila. Pakiramdam kasi ni Dahlia, lalamunin na siya ng lupa sa sobrang hiya. Mamaya na lang siguro, iho. Kumain na muna tayo bago tayo bumalik dito. Sagot ng ina nito. Okay lang po ba, Tita, Dahlia? Baling ng lalaki sa kanya. Of course, iho. Tara na, Dahlia, honey. Let's go. Anang kanyang ina. Muli, wala siyang nagawa kundi sumunod sa kanilang mga ina. Magkasabay na naglakad ang mga ito habang nakasunod lang sila rito ni Lance. I think they're already friends. Bulong sa kanya ng lalaki. Mukha nga. This is new. My mom doesn't usually make friends sa mga bago niyang kakilala. But with Tita Davy, ibang-iba siya. Parang ako sa'yo. Ha? Ano namang ibig mong sabihin, Lance? What I mean is that we are great together, Dahlia. We share common interest. At halos pareho lang din ang mga ugali natin. Ano nga yung tawag nila dun sa Tagalog? Sa ano? Sa destiny. It's tadhana, Lance. Tumango-tango ito. Maybe that's what we are. Nakatadhana sa isa't isa. Because I don't think meeting you was an accident. Napaubo si Dahlia. Naririnig mo ba ang sarili mo, Lance? Kunot no ang tanong niya rito. I am. Hindi ba tama naman ako? No, you're not. Hindi tayo nakatadhana sa isa't isa, okay? Napahinto ito at seryoso ang mukhang tumingin sa kanya. Bakit naman, Dahlia? Tumigil din si Dahlia at tuluyan na itong hinarap. Because, anyang hindi naman makuhang ituloy ang sasabihin. Because what? Dahil kabibreak mo pa lang sa ex mo. You're broken-hearted, Lance. Kaya wag mong ipagkaiba ang nararamdaman mo sa iba pang damdamin. It might just be a sudden flash of emotions. At paano kung sabihin kong hindi? Natigilan si Dahlia, pagkaway marahas na hinagod ang nakalugay na buhok. Then, it's your problem, Lance, not mine. Sabi niya sabay talikod.
Naramdaman niya ang paghabol nito sa kanya hanggang sa magpantay sila. Natatakot ka ba? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa dinaraanan nila. Tell me, Dahlia, are you scared of falling in love with me? Bigla siyang napahinto kasabay ng marahas na pagharap dito. Why, Lance? Bakit hindi mo yan itanong sa sarili mo? Napakunot ang noon nito. Hindi ko na kailangan gawin yun dahil alam ko na ang sagot. Really? You barely know me, Lance? We barely know each other, kaya tigilan mo ng ginagawa mo. Paano kung ayaw ko? Lance? Hey, you two, bilisan nyo. Gutom na kami ni Davy. Anang tinig ng nanay ni Lance. Coming, Mom. Sagot ng lalaki sabay tingin muli sa kanya. I'll prove to you that you're wrong, Dahlia. At alam ko deep inside, you'll also feel the same. Yun lamang at tinalikuran na siya ng lalaki. Saglit na ipinikit ni Dahlia ang mga mata bago marahang hinawi ang buhok sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya o sa kanila ni Lance, pero isa lamang ang nangingibabaw na damdamin sa puso niya. Natatakot siya sa kahihinatnan ng lahat. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo lang hinahanap-hanap ni Lance ang presensya ni Dahlia. Hindi naman nawala ang komunikasyon nila matapos ang kanilang pagsasagutan. Pero tila hindi na sapat para sa kanya ang maikling tawag at mensahe lamang. Mas gusto na niyang makasama ito ng personal at mas makilala pa. He knew that everything changed when they were in Aurora. Akala niya noon, hindi na siya makakawala pa sa pagmamahal niya kay Izzy. Dahil sa loob ng higit 3 taon, buong atensyon niya ang ibinigay rito. Kaya nang malaman niyang buntis to, agad niya itong inalok ng kasal. Ngunit nang makilala niya si Dahlia, tila may unti-unting nagbago sa kanya. Noong una, pilit pa niyang binabaliwala ang nararamdaman. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang lahat. Dahil sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, mukha ng dalaga ang kanyang nakikita. Bago yun para kay Lance dahil sanay siyang kalkulahin ang lahat bago gumawa ng desisyon. Ngunit pagdating kay Dahlia, rules changed. At dama niya, napasok na nito ang buong sistema niya. Kaya naman isang araw, nagpasya siyang puntahan ang dalaga sa opisina nito. Hi, is Miss Dezares inside? Tanong ni Lance sa sekretarya ng babae. Ginamit niya ang natitira niyang alas para lang makalusot sa mga tanong ng receptionist sa ibaba. At yun ay ang kanyang karisma. May I know who's asking, sir? Nakangiting wika ng babae. I'm Mr. Lance Fernandez. I'm sure you already heard my name somewhere. Oh my God, you're the youngest bank magnate in the country? Yeah, ako nga. Tumatango-tangong wika niya. Pwede ko bang makausap ang boss mo? We're friends. Dagdag pa ni Lance kahit ang totoo, ayaw na ayaw niyang sabihin sa kahit na sino na magkaibigan sila ni Dahlia dahil hindi naman yun ang gusto niyang maging relasyon nila ng babae. Narito nga po siya kaya lang... Don't worry, hindi naman ako magtatagal. May itatanong lang akong importante sa kanya. May pagdududang tinitigan siya ng kausap, pero kalaunan ay tumango na rin ito. Sige sir, pero sagot niyo ako kapag nagalit siya sa akin ha. Of course, don't worry, ako nang bahala sa'yo. Kumindot pa si Lance bago tinungo ang nakapinid na pinto ng opisina ni Dahlia. Kumatok siya roon ng 3 beses. Come in. Anito. Dahan-dahang binuksan ni Lance ang pinto hanggang sa makita niya ang babaeng ilang linggo na rin niyang hindi nasisilayan. May kung ano itong binabasa at pinipirmahan. Glenda, papasukin mo na ang mga aplikante nating drivers. Nandiyan na ba sila? Tanong nito habang nakatutok pa rin sa ginagawa ang pansin. Hindi sumagot si Lance. Sandali muna niyang pinasadahan ng tingin ang simple at minimalist na opisina ng dalaga. Bagay na bagay yun sa personalidad nitong may class at kagalang-galang. Glenda, ang sabi ko, Lance? Nag-isang linya ang mga kilay nito nang matunghayan siya. Hi. Suwabing-suwabing bati niya na ikinatigil nito. Are you surprised to see me? Ipinilig nito ang ulo. Anong surprise? Anong ginagawa mo dito? Nag-a-apply. Huh? Hindi ba hiring kayo ng drivers ngayon? I'm applying for that. Haha, nakakatawa ka. Asar nitong wika. I'm not joking, Dahlia. Wala akong dalang resume but I want to try. Napahagod ito sa batok at tuluyan na binitiwan ng hawak na ballpen. Si Lance naman ay nagkusa ng umupo sa visitor's chair na nasa harap ng lamesa nito. Now you get all my attention. Anong kailangan mo? At hindi ko na uulitin ang tanong ko. Kapag hindi mo ako sinagot, ipapatawag ko ang security guard. Seryosang wika ni Dahlia.
Grabe ka naman. I just want to see you. That's all. At bakit naman? You already know the answer to that. Lance, Makinig ka muna sa akin, Dahlia. Gusto ko lang linawin na hindi totoong rebound girl ka. I'm done with my feelings for Izzy. I'm not in love with her anymore. sandali itong natigilan sabay iling. At in love ka na sa akin, ganun ba? Parang ganun na nga. Sagot ni Lance na mukha namang hindi nito nagustuhan. What I feel for you keeps growing, Dahlia. At alam kong hindi na to simpleng attraction lang. I tried to ignore it since Aurora, but it only became stronger. Madali niyang bawi. You mean, you already felt that way since we were in Aurora? Yes, Dahlia. I was just trying to ignore that dahil kagaya mo, ayoko magsisi sa huli. Lalong higit ang makasakit ng isang babaeng walang ibang pinakita sa akin kundi kabutihan. Hindi ito tumugon. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang tinubuan siya ng isa pang ulo. Are you okay? Hindi na nakatiis na tanong ni Lance. Kinapa nito ang dibdib bago huminga ng malalim. I'm fine, Lance. It's just that hindi ko pa rin lubos na mapaniwalaan ang mga sinasabi mo. We just knew each other for what? Halos 1 buwan pa lang. 1 month, 20 days, 4 hours, and 32 minutes to be exact, Dahlia. Anya na tiningnan pa ang relong pambisig. Napakurap-kurap ito. Pagkuway mariing nakagat ang pang-ibabang labi. At sa pagkagulat niya, bigla na lang itong bumunghalit ng tawa. Naggusot ang mukha ni Lance. What? Anong mali sa sinabi ko? Kasi you really remember the exact time we've met. Samantalang ako, hindi ko alam kung anong oras ka sumakay ng taxi ko. Because I ran away exactly 30 minutes before my wedding. And you also remember that? Sabi nitong biglang nangasimang muka. But of course, I remember that. Pero hindi ibig sabihin niyo na pati ang pagmamahal ko kay Izzy ay naaalala ko rin. Because at that moment, when I was so desperate to escape, there was you, punching the snatcher on the face. Kaya nga mas malaking impact mo sa akin dahil hindi mo lang ako pinahanga. Iniligtas mo rin ako. At ngayon, may liligtas mo lang ako sa kamiserablehan kong to kung papayag ka makipag-date sa akin, Dahlia. What is this? A deal? Call it whatever you want, but I'm so desperate to move forward with you. Natahimik si Dahlia. Saglit nitong pinaglaruan ng ballpen sa ibabaw ng lamesa bago tumingin sa kanya. Okay, 3 dates. Sa wakas ay wika nito. Yes! Huwag ka munang magsaya, Lance. Kasi kapag nakita kong naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo, hindi na tayo aabot sa 3. Naiintindihan mo? Yes, ma'am. Pero uunahan na kita. Hindi mangyayaring sinasabi mo. I know my feelings very well, and it clearly leads me to you. Nagkulay rosas ang mukha nito. Ay, ewan. Bahala ka nga. Pero, pwede bang pagtrabahuhin mo na ako? May interview pa ako ng applicants. Remember? Okay, I'll just pick you on Thursday, around 7 in the evening. Dito na kita susunduin. Excited na wika ni Lance. Pero sa isang araw na yun. I know. Kaya may panahon ka pa para i-clear ang schedule mo. Napailing ito. Whatever. Malapad na napangiti si Lance. Okay, see you on Thursday, Dahlia. Aalis na rin ako para matapos mo na ang mga trabaho mo. Maigi pa nga. Alright, bye. At malalaki ang mga hakbang na tinungo ni Lance ang pinto. Pero bago siya tuluyang lumabas, muli niyang sinulyapan si Dahlia at kitang-kita niya kung paano siya nito pagmasdan. Since birth na talaga ang kagwapuhan ko, kaya hindi na magbabago ang mukha kong to, sweetheart. Kumindot pa siya kaya mas lalo itong namula. Bye again, Dahlia. Ingat sa pag-uwi mamaya, ha? Yun lamang at tuluyan ng isinara ni Lance ang pinto. Yes! Masayang wika niya bago nagpaalam sa sekretarya ng babae at sisipol-sipol na tinungo ang elevator. Hindi mapakali si Dahlia pagsapit ng araw ng Huwebes. Ang totoo, kahit pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman para kay Lance, hindi rin niya magawa dahil hindi naman ito tumitigil sa pangungulit sa kanya. At madalas, inaabot na sila ng madaling araw sa pag-uusap sa tuwing uuwi siya sa kanila. Ma'am, ito na po ang pinadry clean niyo. Ni Glenda pagbukas nito ng pinto. Sige, pakilagay na lang dyan sa rack. Tugon ni Dahlia na kunwari abala sa ginagawa. Ma'am? Nitong hindi pa rin pala lumalabas. Yes? Tumunghay si Dahlia at hinarap to. May date ba kayo ni Mr. Fernandez? Ha? Napangiti to. Sorry ma'am, nakita ko kasi yung note sa flowers na pinadala niya.
Kakamot-kamot sa ulong napalingon si Dahlia sa bulaklak na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Pinadalhan nga siya ni Lance ng bulaklak para ipaalala ang date nila at kung gaano ito ka-excited na makita siyang muli mamaya. Ma'am, matagal niyo na po bang kilala si Sir? Kasi hindi ba ikakasal na sana siya? Glenda, that's a personal question. Hindi ba nasa rules ko ang paghihiwalay sa personal na buhay at trabaho? Curious lang kasi ako, ma'am. Well, nabasa mo naman siguro sa balita ang pahayag niya, hindi ba? Yun na nga, ma'am. Kaya tingin ko seryoso siya sa'yo. Ganon? Paano mo naman nasabi? Tanong ni Dahlia na bigla ring na-curious sa napansin ni Glenda. Sa tagal na niyang nakarelay dito, buo na ang tiwala niya sa opinyon nito. Kasi kahit nung isang araw ko lang siya nakilala sa personal, kapansin-pansin ang kakaibang kislap ng kanyang mga mata, ma'am. Iba rin ang mga ngiti niya sa mga nakikita kong pictures niya online. At ayon pa sa isang magazine, metikuloso si Sir Lance. Hindi siya basta-basta sumusugal kung hindi siya sigurado sa gagawin niya. Kaya malakas ang pakiramdam kong seryoso po siya sa inyo, ma'am. Mahabang wika nito. Sandaling natahimik si Dahlia. I just can't risk my heart to a man who just got his heart broken. Baka kasi mamaya panakitbutas ka lang po ba, ma'am? Rebound? Pagtutuloy ni Glenda sabay iling. Hindi ganun ang nakikita ko, ma'am. At kung ako po sa'yo, susubukan ko pa rin kaysa magsisi ako sa huli dahil wala akong ginawa. Bagay po kasi talaga kayo ni Sir. Ang lakas ng chemistry niyo. Sige po, ma'am, labas na po ako. Ngumiti ito sa kanya pagkaway humakbang na palabas ng opisina. Napasandal na lang si Dahlia sa kanyang kinauupuan habang nag-iisip. Tama naman ang kanyang sekretarya. Walang mawawala kung susubukan niya. Siguro, mas mainam na isantabi na muna niya ang takot na nararamdaman dahil alam niyang magiging hadlang lang yon sa kanyang kasiyahan. Nilingon niya ang damit na susuotin. Pagkaway masiglang tumayo. Kulay puting dress yon na sleeveless. Hakab iyon sa itaas na parte habang medyo magarbo naman ang skirt na hanggang tuhod. Square neck din yon kaya kitang-kita ang makinis niyang leeg. Pagsapit ng alas 6:45 ay bihis na si Dahlia at nang katukin siya ni Glenda, pilit niyang itinago ang excitement na nadarama. Yes? Ma'am, nandito na po si Sir Lance. Imporma nito. Sige, lalabas na kamo ako. Sige po. Pagkasara ni Glenda sa pinto ay agad na tiningnan ni Dahlia ang sarili sa salamin. Nang masigurong maayos na ang itsura niya, hinagip niya ang kanyang itim na shoulder bag at may pagmamadaling lumabas. Hi. Wow. Bulalas ni Lance nang makita siya. Ilang beses siya nitong hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa at pabalik habang iiling-iling na nakangiti. Parang ayaw ko nang lumabas tayo. Sabi nito. Bakit naman? Kasi alam kong pagpipiestahan ka ng ibang mga mata. And I don't want that. Hindi napigilan ni Dahlia ang mapangiti. Hindi ko naman alam na may pagka-possessive ka pala, Lance. Well, that's because you don't know how gorgeous you are. And what I do mean is, you're gorgeous inside and out, Dahlia. At iniaro nito ang siko sa kanya. Kumapit siya roon. Well, thank you, Mr. Fernandez. Oh, here we go again. Gustong-gusto mo talaga akong tinatawag na ganyan kapag tinutukso mo ako no? Ayaw mo? No, I love it. Para na rin kasing endearment mo sa akin yan. Ano raw? You heard me, Dahlia. Bago pa tuluyang mag-init ang mukha niya, agad niya itong hinila palapit sa elevator. Dahil nang malingunan niya si Glenda, halos himatayin na ito sa kilig. At hindi naman niya maitatangging yun din ang kanyang nadarama sa mga sandaling yun. Wala namang naging problema sa una at pangalawang date ni Lance at Dahlia. Ramdam ni Lance na unti-unti na niyang nabubuwag ang pader na inilagay ng dalaga sa pagitan nila. Kaya nasisiguro niyang hindi sila matitigil sa ikatlong date na nagaganap sa araw na yon. Nasa mall sila para manood ng sine. At bago pumasok sa loob, nagpaalam muna sa kanya si Dahlia na pupuntang restroom. Lance? Anang tinig sa kanyang likuran. Pagharap niya, nakita niyang nakatayo ilang hakbang mula sa kinaroroonan niya si Izzy. Izzy, wika niya na bahagya pang nagulat. Kimi itong umiti bago hinaplos ang maombok na tiyan. I didn't know na makikita kita rito, Lance. What are you doing here? Tanong nitong pilit pinakaswal ang tinig. Manonood ng sine. With whom? May kasama ka ba? Yes, meron nga. She's in the restroom. Nakita ni Lance na bahagya itong natigilan. Bago muling ngumiti. I'm so happy for you, Lance. Sincerely. Thanks, Izzy.
Salamat din sa lahat-lahat, Lance. And I'm truly sorry for what happened. Hindi ko ginustong lokohin ka. Tumayo si Lance ng tuwid bago huminga ng malalim. I couldn't say that I already forgive you because I would just be lying to myself. All I could say is that I am okay, Easy. Hindi na ako galit, pero mahirap lang talagang kalimutan ng nangyari. I know. Naiintindihan naman kita. At least we're okay. Yeah. Tumango si Lance at muling tiningnan ang maumbok nitong tiyan. I wish you all the best, by the way. Nga pala, sinong kasama mo rito? Thanks. My brother, si Frank. Madali nitong pagtatama sa sarili. Well, good luck sa inyong dalawa. Thanks again, Lance. Lumapit ito sa kanya at hindi na siya nakaiwas pa nang halikan siya nito sa pisngi. Sakto ring napatingin siya sa gawin ng banyo at nakita niya kung paano mabilis na naglakad patungong escalator si Dahlia. Oh shit, I'm sorry, Easy. I have to go. Hindi na hinintay ni Lance ang sagot ng babae. Agad niyang sinundan si Dahlia. Halos takbuhin niya ang escalator, lalo na nang makita niyang pinapahiran nito ang magkabilang pisngi. Hindi ka siyang umiiyak to. Dahlia! Dahlia, wait! Habol niya rito pero tuloy-tuloy lang to. Subalit hindi hinayaan ni Lance na makalayo ang dalaga. Mula sa ika-4 na palapag ng mall, naabutan niya ito sa ika-2 palapag. Wala na rin gaanong tao roon dahil weekdays at malapit nang magsimula ang huling palabas sa sinihan. Dahlia, sandali lang. Hinagip niya ang braso nito, pero mabilis itong pumiksi at walang kaemo-emosyong hinarap siya. Bakit? Magpapaliwanag ka? Of course. Wala naman kasing meaning ang nakita mo. Easy and I was just talking. She said sorry and asked for my forgiveness. Pero sinabi kong mahirap kalimutan ang ginawa niya. That's all. And we wished each other well. Nagmamadaling paliwanag ni Lance. Tinitigan siya ni Dahlia sa mga mata. Kapansin-pansin ang pamumulan ng mga mata nito dahil sa pag-iyak, kaya lihim siyang napangiti. How about the kiss? Tanong nito maya-maya. Wala ring meaning yun. Hindi ko rin naman nakalaing hahalikan niya ako sa pisngi. Nabigla nga rin ako. Siguro, farewell kiss yun, o kaya pasasalamat niya. Pero kung ano man yun, wala na akong pakialam pa. Dahil ang alam ko lang sa mga sandaling to ay mahal na kita. Ginagap ni Lance ang palad ni Dahlia at dinala sa tapat ng dibdib niya. Ikaw na ngayon ang tinitibok nito. Easy was already out. Bahagya pa siyang lumapit dito at hinaplos ang pisngi nito. I love you, Dahlia. I sincerely do love you. At kalabisan mang sabihin, pero alam ko nagsiselos ka. Sabi ni Lance na nakangiti na. Nanilos ang nguso nito kasabay ng muling panunubig ng mga mata. At bago pa ito muling maiyak, ay nag-iwas ito ng tingin. Hey, I love you, okay? At hindi ako magsasawang sabihin sa'yo yan araw-araw, Dahlia. Suminghot ito bago muling tumingin sa mga mata niya. Mahal na rin naman kasi kita, Lance. Gustuhin ko mang pigilan pero wala talaga eh. Ayaw paawat ng puso't isip ko. And yes, nagsiselos ako at nasasaktan. Akala ko kasi babalikan mo na siya. Basag ang tinig na sagot nito. That won't happen, okay? Halika nga rito. Kinabig ni Lance ang dalaga at masuyong niyakap. Wala akong intensyong saktan ka, Dahlia. All I wanted to do is love you. That's all. Naramdaman niya ang pagganti nito ng yakap sa kanya. Mas mahigpit. Natakot lang talaga ako at sinisi rin ang aking sarili kasi pakiramdam ko mawawala ka na ng tuluyan sa akin at kasalanan ko yun, Lance. Yan agad ang naisip mo. Hindi ko alam na overthinker ka rin pala. Babae ako, Lance. Siyempre hindi mawawala sa amin ang pagiging overthinker. And I know na dahil to sa pagpapakipot ko. No, Dahlia. Don't say that. Inilayo ni Lance sa sarili ang dalaga at pinakatitigan sa mga mata. Hindi ka pakipot. You're just scared to take a risk dahil ayaw mong masaktan. Dahil iniisip mo pa rin si Easy ang mahal ko. Paano kasi? Bakit may paghalik pa siya? Pwede namang kumaway na lang siya sa'yo o kaya shake hands. Hindi ko rin alam kung bakit niya yung ginawa. Pero promise, nag-goodbye lang siya sa akin. Sana okay na tayo. Okay na. Tama ka naman. Takot ako sumugal. But now, I'm willing to take the risk, Lance. With you. Malapad siyang napangiti. Ibig sabihin, tayo na. Bahagya itong tumango kasabay ng pagngiti. Yes, Lance. Tayo na. We're officially boyfriend and girlfriend.
Well, alam ko namang sooner or later mangyayari to. But thanks, Dahlia. Thank you for saving me and for trusting me. Salamat kasi pinagbuksan mo ako ng pintuan at tinanggap kahit may takot ka rin sa puso mo. Hayaan mo, sisiguraduhin kong mawawala na yan at ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa balat ng lupa. I'm waiting for that to happen. Pero ngayon, pwede bang umakyat na tayo? Baka kasi mali tayo sa panonoodin natin eh. Ungot nito. Opo na, Miss Dizares. Kumapit ito ng mahigpit sa kanyang braso at humilig sa kanyang balikat. Pagkatapos, umakyat na sila sa itaas papunta sa sinihan. Sandali lang. Tigil ni Lance nang nasa bungad na sila ng hallway patungo sa mga upuan. Why? May nakalimutan ka ba? Nagugutom ka ba? Hindi ba pwedeng tapusin? Naputo lang iba pang sasabihin ni Dahlia nang angkinin niya ang mga labi nito. Sa una, nagulat pa ito, pero kalaunan ay tumugon na rin to. There. Ani Lance nang pakawalan to. Pinunasan pa niya ang gilid ng labi ni Dahlia dahil kumalat doon ang lipstick nito. Now we're officially a couple. Dagdag niya. Natawa ito sabay iling. I love you, Lance. I love you too, Dahlia. Isang taon din silang naging magkasintahan bago niyaya ni Lance na magpakasal si Dahlia. It became the most anticipated wedding of the year. Dahil hindi basta-basta ang mga taong naging bisita nila mula sa iba't ibang panig ng mundo. At nakalipas pa ang 2 taon, biniyayaan sila ng 3 supling na lalaki. Isa sa mga pangarap na sabay nilang hiniling noong mag-asawa. Hindi man naging perpekto ang simula ng kwento nilang dalawa, masasabi pa rin ni Lance at Dahlia na natagpuan nila ang tahanan sa isa't isa. Kaya sa tuwing babalik sila sa Aurora, hindi maiwasang mapangiti ni Dahlia sa tuwing maaalala niya kung paano nakasama ang isang estrangherong sugatan ang puso na siya rin palang makakasama niya habang buhay. At kagaya ng pagsikat ng araw na una nilang pinanood na magkasama, unti-unti ring dumating ang liwanag sa buhay nilang dalawa. Tahimik, mainit, at puno ng pag-ibig. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.